absolute truth. You do not change the Word of God because of your experience. Let the Word of God change your experience. Amen? Maliwanag po ba yung aking sinasabi? Kahit ano experience mo, whether it's good or bad, kapag yun ay hindi tama sa salita ng Diyos, I say, that is wrong. I stick to what God says. Because the Word of God is true. Heaven and earth will pass away, but not even the single stroke of my word until it become and it will come to pass. Amen? Salita po ng Panginoon ang ating mapangahawakan sa buhay natin. Pangalawa po, ito po. Ano po yung ating response? Una po ay to submit o to surrender in simple word. Ngayon, follow His word. Meaning, obedience. Alam niyo kapatid, knowing the Lord is different from following Him. Magkaiba po yun. Hindi ibig sabihin na iintindihan ng estudyante, alam na niya. Nasabi ko sa mga anak ko, because we read the book of Proverbs and now we are in Ecclesiastes, and it points out knowledge and wisdom. Sabi ko sa anak ko, how can you define knowledge between knowledge and wisdom? Except sila. And finally, we come to this conclusion. Knowledge is your learning, but wisdom is the application of what you have learned. Following God is not only knowing Him. Knowing God is one aspect. Following God is another aspect. My dear brothers and sisters, many of us living in a what we call self-convenience. Ano po sinasabi ko self-convenience? We will only agree to what the Bible is saying kapag convenient tayo. Selective. Amen? But sometimes we are selective Christian. Kapag hindi naayos sa gusto mo, hindi pa yung verse na yun, baka naman hindi para sa akin. Uy, may blessing. Para sa akin itong verse na ito. Diba? Kapag correction, ayaw natin. Hindi ganun ang salita ng Panginoon. If we want to follow Christ, we need to obey Him in total surrender. Yun po yun. Yung sabihin, if God is telling something according to His Word, then do not hesitate to follow it. Why? Because there's always blessing in obedience. Amen. Hindi lang material na bagay, hindi lang anumang bagay, kundi may kapayapaan ka kapag sinusunod mo ang Panginoon. Amen. Naintindihan po ba ninyo? Kahit na anong dami pera mo, pag hindi naman nakalooban ng Panginoon, wala ka pa rin kapayapaan. Amen. At yung pera na yun, madaling maubos. Amen. Ano po, sasabihin ko sa inyo, may katotohanan. Pero sinasabi ng Panginoon, more than material things, bibigyan ka ng security ng Panginoon, bibigyan ka ng contentment sa buhay. What is contentment? Knowing that you are assured that God will provide everything you need every day. Yun po yung contentment. Sa bawat araw lang, ikaw ay assured ka na makakain ka, hindi ko pababayaan ng Panginoon. That is contentment. Yun ang contentment, kapatid. You're not asking for million. Kung binigyan ka nga, bukas machuchugi ka, magkakain pa ba yan? Kung bibigyan ka ng 1 million ngayon, tapos di mo naman pala magagastos, bumas din, may net 12 o'clock, kukunin ka ng Panginoon. Magkakaroon mo ba siya? Di ba? Di ba iwan mo, tuwa-tuwa? Di ba? At yung sinasabi ng Iglesia is balance. Amen. Hindi ka dapat trabaho ng trabaho. You need to enjoy what you have worked. Amen. Kasi ito lang kapatid yung price mo sa buhay na ito. Fruit of your labor. Enjoy the fruit of your labor. Inasabi ng Bible, Iglesia says, wala nang iba. Kasi lahat ng pinundan mo, iwanan mo lahat yan. Anong magagawa mo? I-enjoy mo lang siya. In the context of, you are not violating the word of God. Okay? Enjoy. Diba? Kaya yung pinaka-importante. Kung trabaho ka na ng trabaho, tapos after nun, ilang taon ka na lang ililipas ko sabihin, kung halimbawa ikaw ay 63, bibigyan ka ng Panginoon na 80. Ano natin? 80. 80 na lang. Kung namin tumapad, 63, 80. Ilan na lang? 17 years. Kapatid, in that 17 years, mai-enjoy mo pa ba lahat ng pininta? Hindi. Mahina. Sa sakit ay tuhod.
If you will not enjoy it, somebody will enjoy it. Amen. Somebody will. Sometimes masyado tayong, I don't know, we are so very fruitful of the future. Ang tanong ko, alam niyo ba yung future? See? Ibigay mo sa Panginoon at huwag kang masyadong parang kalabaw na parang maupo sa kanya. Amen. Dadaan po tayo. Most of the time, obeying the Word of God takes a lot of convenience and sacrifices. Tinitake mo ng Panginoon. Ang pagsunod po sa Panginoon, lahat ng mga inconvenience para manasan po natin. Yung sacrifice, kailangan po natin yan. Sometimes, we are so busy with our ministry, we are forgetting God. Amen. Narinig nyo na ito, yung word na ito, we are very, very busy with the kingdom, but not with the king. Marami po nangyayari niyan. Ang tawag doon, Martha Syndrome. Ano ba yung Martha Syndrome? Si Jesus po yung nagsasalita, ano ginagawa po ni Martha? Hindi naman po masama yung ginagawa niya, but wrong timing. Pumunta tayo sa simbahan para makinig. At hindi mo ano ang ating ginagawa. Kasi lubig ka kapatid, kung hindi mo napakinggan na salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, nandito tayo, not doing your own stuff, not doing your own ministry, but you are doing the will of God by listening to His Word. Ignoring the Word of God, you ignoring His character and His Word. Sabi ng saksi ka, guard yourself when you go to the house of God. We put aside whatever we are doing. Be attentive. Do not miss the instruction of the Lord. Amen. Last Sunday, ano po message? Para po sa mga tatay. Tama? Kung naalala pa po ninyo. Intindihan? Regaluhan po yung mga tatay. Tama po sa mga. The point is, kung attentive po tayo, alam po natin lahat ng mensahe na binibigay ng Panginoon. Martha is so busy doing things in serving the Lord, but she forget the most important thing, to have quality time, to listen and lying at His feet. Amen. Kapag sasalita ang Panginoon, ninitignan ko ang ginagawa yan. Kung nakikinig ka ba? Amen. Are you listening? Sometimes, tao, ang hilig po natin magsalita, we don't have listening heart. Gusto lang natin magsalita, pero ayaw natin makinig. Don't you know, mas marami ka matututunan kapag ikay nakikinig kasi ikay nagsasalita. Amen. Naintindihan po ba ninyo? Kapag ikay nagsasalita, sinasabi ko lang po ang tanong. Pag ikaw nakikinig, andahan naman nalalaman na hindi mo alam. Amen. Many times we miss the message because our mind is too busy. Our hands are too busy as well. But sometimes, your mouth is busy as well. Unong abala ba? Hindi na nga mapirmis. Yung bibig, hindi rin mapirmis. Yung isa yung gusto makinig, ginugulo pa. You are actually not worshiping God. When you go to the house of God, God is honoring your listening. Amen. Kasi pumunta ka dito para mapakinggan ang mensahe ng Panginoon. Amen. We should be attentively hearing the word of God. Following His word means you set aside your own agenda and you take the agenda of God. Amen. And even in prayer, bakit po tayo malapit sa pananalangin sa Panginoon? To give instruction. Sometimes yung ating panalangin, instruction eh. Hindi naman talaga panalangin. Diba? Panginoon, pupunta ko ako dito. Bigyan mo po ako ng ganito, specific pa. Ito yung taong to, bibigyan ako ng ganito. You're giving instruction to God. You're not praying. You're just informing God. In our prayer, we are humble enough to say, Lord, I don't know everything. Help me, Lord. I have no knowledge. My plan is so weak.
but your plan is so strong. Let's pray. Kasi kung sasabihin mo, nakukwentuhan mo lang ang Panginoon sa panalangin mo, at bibigyan mo siya ng instruction, huwag ka na lang manalangin. Hindi panalangin, kapatid. Instruction. Amen? I'm just correcting everyone's prayer. When you come to God, let us pray to God with sovereign, that God is sovereign and He is so holy. Amen? Kaya minsan, pag hindi nasunod ng paano mo, yung panalangin mo, natatampo ka sa Diyos. Eh, hindi ka naman nanalangin, binigyan mo siya ng instruction eh. Nasunod yung gusto mo, palpak. Naintindihan po ba natin? May nakikita man o wala, we obey God. Amen. Amen? Napaka-importante nga pag wala nakakita sa iyo, yung tinatawag niya, your total and your natural obedience. Yung pag may nakakita sa iyo, nandiyan si pastor, hindi obedience yan eh. Parang you're just aligning yourself kasi may mga mata nakatingin. Kasi parang mga masita ako eh, diba? Ang tunay na sumusunod, pag wala na nakakakilala sa iyo at wala nakakakita sa iyo, yun ang tunay na pagsunod. Amen. Yung pagiging honest, hindi mo naman siya makikita kapag nandiyan ang mga tao. Eh. Ang pagiging honest, makikita mo pag nag-iisa ka na lang. Ang mabuting anak ng Diyos ay marunong makinig, mag-aral, at masayang sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Sapagkat mas kalugod-lugod sa Diyos ang pagsunod ng may katapatan kaysa mga handog na walang kapaharapan. Amen. Hindi ko po naisulat yan. Naisulat pala. So, ano po ibig sabihin po natin? Ang pagsunod po ay napaka-important sa ating Panginoon. Amen. Yung salita, hindi masyado dyan. Yung sabi nga nila, I work with the Americans. Americans are good only in words, but in works, they're not. Everything is fine. Pagkausap mo yung oh, good. How? Sure. Okay, good. Sabi mo kinabukasan, hindi pa rin tapos. Hindi pa rin sagot. Meaning, sinasabi natin, one quality that God looks for His children is a heart that is willing to obey and serve Him. Amen. Yung po totoo yun. Ang hinahanap po sa atin, bilang mga anak mo, willing to obey and serve Him. Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay ko. Pangatlo po, trusting Him all the way. Meaning, we put our faith in Him, full of hope, peace, and joy. Filling our hearts with promises. Alam niyo po ba yung pagtitiwala sa Diyos? Ganito po yun. Hindi ko pwedeng pagkatiwala ng isang tao kung hindi ko siya kilala. Do you ever trust a person you don't know? Of course not. Right? Kakilala mo lang, kaupo mo lang. Sabi, sis, ano ba utangin sa 10,000? What's my point? Hindi mo pwedeng pagtiwalaan ng Panginoon kung hindi mo siya kilala. Marami sa atin, na tayo nakakilala sa Panginoon, akala natin pagtitiwala sa atin, natin sa Panginoon, okay na. But as you go along the way, lalo mo na kilala ang Panginoon, the more you know Him, the more you put trust in Him. Amen. Kung kulang ka sa salita ng Panginoon at hindi mo pinupulong yung puso mo ng salita ng Panginoon, ano ang pagkakatiwalaan mong salita at pangako? Yun ang tanong. Kaya tuloy minsan, kapag nag-declare ang gobyerno, mauubusan ng tinatawag na magkakaroon ng mag-scarcity sa tinatawag na tubig, scarcity sa bigas. Nag-aaligan na tayo, nag-uuri na tayo. Ang pagtitiwala ba natin nasa gobyerno? Ang buhay ba natin nasa gobyerno lang? O nasa Diyos? That's the point. Diba? Building, faith is building by hearing and hearing the Word of God. Sometimes we are drowned by worries,
doubts and fear because we trust on what we see. Isa talaga tayo, madalit po tayo mag-worries at madalit po tayo magkaroon ng fears and doubts sa puso natin. Kasi yung ating pinagkakatiwalaan, ano lang ating nakikita. Natatakot tayong mawalan ng pera. Ouch! Pero, hindi naman tayo natatakot na malayo sa Diyos. Bakit? Ito yung mas masaklap sa buhay. Nag-worry tayo sa pera, pero hindi tayo nag-worry sa relationship natin sa Diyos at yung mga mahal natin sa buhay. I will give you this one verse. And it's very striking. Sabi sa Psalms 20 verse 7, some trust in chariots, some trust in horses, but we will trust in the name of our Lord God. Amen. Ang tanong, saan ba tayo nagtitiwala? Sa chariots or horses natin? Sa dollars ba natin? Sa wealth natin? Sa health natin? Sa pride natin? O position natin? Sometimes kapag nakikita natin na parang bumababa na yung reserve natin na dollar, kinakabahan na tayo. Yung iba naman, galit na galit, inis talaga, nag-worry sila. Ang taas ng palitan ng dollar, pero wala naman siya makapalit. Kanino po talaga tayo nagtitiwala? Sometimes, and most of the times, sinishake ng Panginoon ang lahat ng bagay na meron tayo para malaman niya kung kanino ka talaga nagtitiwala. Amen. Ito yung salita ng Panginoon that I would like to remind everyone. Ang Diyos ang nag-iingat, ang Diyos ang nagpaparami, at ang Diyos ang nagbibigay. Amen. Kung ano meron ka ngayon, magpapalain ng Panginoon. Ngayon, ano ba mas importante sa buhay mo? Yung pera ba? O yung pamilya mo? Relationship mo sa Panginoon? Sometimes you have to count the cost. Amen. What is important and what is your priority in life? Your future? No one holds the future except God. Amen. Diba? Kung ang buhay mo ay nasa Panginoon, pinagtitiwala mo sa Panginoon. Kung ano meron ka araw-araw, ipinagpapasalamat mo sa Diyos. Living each day at a time, you can trust God in every moment, in every step of the way. Importante po kapatid, sa bawat araw, doon mo siya tignan. Diba? Sabi, do not worry about tomorrow. Ang lino na sinabi ng Panginoon, bakit mo iniintindihin para bukas? Each day has enough trouble of its own. Ibig sabihin, sapat na yung bawat alalahanin sa bawat araw. At iyan ang sasagutin ng Diyos sa iyo. Hindi yung bukas mo, ngayon. Why? Eh baka bukas kuhanin ka na niya, ano may bukas mo? Sometimes we just read the Word of God, we read the verse, but we do not analyze and ask the Holy Spirit, what's that meaning? Sabi ng Panginoon, live each day. Ngayong kampante ka, ipanalangin mo sa Panginoon, bigyan ka ng kapayapaan. Bago pa tayo lumapit sa Panginoon, alam na ng Panginoon kung ano yung pangangailangan. Amen. May nagtanong sa akin, hindi pa tayo lumalapit sa Panginoon. Alam na pala niya. Simple. Kung ikaw ba'y may anak, hindi ka kinakausap, ipinoprovide mo na lahat ng bagay, ang tawag sa'yo. Ama o provider? Provider. Because God is a God of relationship. Gusto niyo makita na yung anak niya laging nagdidepend sa Kanya, lumalapit sa Kanya, nagtatras sa Kanya. Amen. Kasi nabi, we are God's workmanship created in Christ Jesus. We are God's masterpiece. Dependent lang tayo sa Diyos.
Ano man mangyari sa buhay nito, hindi naman tayo papabayaan ng Panginoon kung ikaw'y nagtitiwala sa Diyos. Sinasabi niya nagka-pandemic, mawalan ng trabaho, magka-lockdown. Eh lahat ba tayo namayat? Eh di ba ito tabangan natin yung nag-lockdown? Yung 10 kilos dati, wala kang baba mo, isa lang, ngayon 3 na. Pag nag-video call kayo ng asawa mo, hindi magkasya yung mukha mo doon sa screen. Kasi alapan na. Pinabayaan ka tayo ng Diyos? Hindi. Amen? Takot sila doon sa coronavirus, pero hindi sila natatakot sa kasalanan. Mas nakakamatay ang kasalanan kaysa coronavirus. Ang pinakamalaking pandemic, yung kasalanan, hindi ng coronavirus. Di ba? Amen? Sabi niya, ano pa talaga yung pinagkakatiwalaan mo? Is it your chariots? Is it your horses? O talaga nagtitiwala ka sa Diyos? Amen? It only determines kapag nandyan na, dumadaan ka na pumapasok na yung takot yan sa puso. Sabi ko sa inyo, yung tao natatakot mawala ng pera, pero hindi sila natatakot malayo sa Diyos. So, what's the message? They love money rather than God. Mga kapatid, sinasabi sa atin, kung ano man tinatangkilik natin sa buhay, huwag na tayo magdiwala. It is not your ability that produces wealth. Amen. It is not your wealth that will keep you surviving. It is not your wisdom to make skin in life. It is not your work that gives you success and prosperity. It is the Lord. Amen. Ito lagi ko sasabihin sa inyo. Kung ano man meron pang maliit, kayang palakihin ng Diyos Amen. when God is in it. Amen. The small things become great when God is in it. Amen. Ang laki po ng Diyos. Yung pananampalataya ko, nagtiligyan tayo ng pananampalataya para nakita siya. Na siya lang ang ating pagkakalaan. The children of God should live by faith. Amen. Live by faith. Sigurado kasi pananampalataya. What Proverbs 11 verse 1 says? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So, ibig sabihin, ito yung kasiguraduhan natin na kayang gawin ng Diyos sa lahat ng kanyang ipinangako. Kahit hindi pa siya dumarating, alam mo na mangyayari kahit ipinangako ng Diyos. Amen. Ang tao, napapako ang kanyang pangako, ang politician, napapako, pero ang Diyos pag nangako siya, totoo. Amen. Ang tanong, sino dapat natin pagkakawalaan? It is our chariots, it is our horses, or it is God. O sometimes, it takes ego. Kasi ayaw mo wala na, kaya, di ba? Sometimes, look at that way. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Ano ba ang iyong pinangahawakan na salita ng Panginoon sa araw na ito? Sa bawat araw, ano ang nilalaman ng puso't isipan natin? The thing is, what you insert, what is in your mind, what you speak, shapes your life. Amen. Kung ano pininiwalaan mo, kung ano yung sinasabi mo palagi, kung ano yung palagi nasa puso mo, iyon yung nag-shape ng buhay mo. Amen. Kung ang salita ng Diyos ay nag-shape ng buhay mo, makikita mo, hindi ka dapat tabahan. Dapat you get excited every day. Because every day is always a new day. Amen. Amen po ba? Amen. Kung pinagpala ka ng Panginoon sa araw nito, bukas lalo ka dapat expectation mo na lalo kang pagpapalain ng Panginoon kinabukasan. Because God is doing a different level, in a different dimension, in a different way. Kasi ang Diyos po, hindi po siya boring. Look at yourselves, boring ba kayo? Hindi boring ang Diyos. Creative siya. Master maker ang Panginoon. And God is a history maker. Amen. Gumagawa ng history ang Panginoon sa buhay po natin. In my life, nakita ko po, gumawa siya ng history sa buhay ko. Sa buhay din po niyo, tignan niyo kung paano gumagawa ng history ang Panginoon sa buhay niyo. Because your story is His history. Amen?
Look at the lives of those people who put their faith in God. Even though they died, they've been resurrected again when Jesus came. Yun ang ating blessed hope, mga kapatid. Tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi doon sa anumang hawak natin. Amen. Kaya lagi sinasabi sa mga anak ko, anak, kung ano man tinatangkilik natin ngayon, huwag ka dyan kayo magtiwala. Magtiwala kayo sa Diyos. Mawawala si daddy at saka si mami, pero ang Diyos kahit kailanman hindi kayo iiwanan. Amen. Bisa may luxury, meron kayong convenience. Sometimes we settle our convenience. Yung inconvenience, ayaw natin. Amen? Not to judge everyone. Ang aga-aga natin kung saan tayo pupunta, pero simbahan, nandito naman tayo. How was that? How was that? The point is, if we really trust God, we are always excited about God. Amen? Kapag kung hindi kayo na-excite sa Panginoon, ano ngayon ang pinangahawakan mo salita ng Diyos? Amen? Every day in the morning, I said, Lord, excited ako sa gagawin mo. At the end of the day, Lord, salamat po sa ginawa mo. Amen? Whether sabi in the Bible, in Ecclesiastes, when things are good, be happy. When things are bad, consider. Because both of those things, God made it possible. Ano man nangyari sa buong mag-apon, ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Why? Kasi doon tayo minomod ng Panginoon. Last but not the least. Ano yung respond po natin? Honor God. Response po natin, honor God in everything. Amen. So, ito yung pinaka-heart ng ating pong ating pinag-usapan. Honor God in everything. A living sacrifice to God. Sabi diyan, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to good works, for which God is prepared in advance for us, for our way of life. Sabi diyan, kaya mo ginawa ng Panginoon tayo, kasi may expectation po ang Panginoon, na pag tayo binold ng Panginoon, we are to honor Him. Created in Christ Jesus to do good works. What is good works? Which is God has prepared for us in advance. Meaning, kaya po tayo ginawa ng Panginoon na masterpiece to give glory and honor to God. Not for our own selves. Kaya kapag kung kayo pinagpapala ng Panginoon, do not claim the glory. You just say, I am just a steward of God. And all glory belongs to God. Amen. Amen? Palagi natin tatandaan, God opposes the proud and gives grace to the humble. Amen. Palagi po natin titignan yan. Sa bawat victory natin, hayaan mo, Panginoon, na may taas. Amen. Ibaba mo palagi ang sarili. Amen. Amen. Honoring God, very simple. Yung labi natin. Kamusta naman ang labi natin? Marami bang nabe-bless? Or do you have a critical mouth? Ano yung critical mouth? Yung critical mouth, wala nakikita maganda. Diba? Nare-bless ba? Honoring God. We're now in our final canto. Honoring God. As a part of our response to God's masterpiece. God didn't choose us and save us for nothing. Hindi tayo niligtas ng Panginoon. At hindi tayo pinili ng Panginoon for nothing. Amen? May purpose po ang Panginoon. We are sanctified not for our own pleasure, not for our own selfish gain, not for our own desire. Hindi tayo niligtas ng Panginoon doon. We are God's masterpiece to display His holiness and righteousness in our lives. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon. We have to be intentional by walking according to what God's purposely designed for us. Kailangan dapat purposefully. Alam mo na ikaw ay kinarate ng Panginoon, ikaw ay masterpiece ng Panginoon. Everything you do, everything you say, everything you think, dapat naka-align
doon sa masterpiece ng pagkakagawa sa atin ng Panginoon to glorify God. Amen. Amen? Kaya nga po, kayo po ba'y nagiging pagpapala o nagiging isang pagbaksak ng mga taong kapaligid sa inyo? Tayo mga anak ng Panginoon, kahit man saan tayo pumunta, tayo din naging isang pagpapala. Kung tayo pinagpala and you claim that you are blessed, dapat maging pagpapala ka sa iba. That is the one way of honoring God. Because everything we do that pleases God is an act of worship, it's an act of honoring, it's an act of revering God. Kung nagsalita ka, na-encourage yung yung kapatid mo. Isang pagpapala. Nakita mo, down siya. Na-encourage mo siya, isang pagpapala. Praise God. Kaya sabi dyan, it defines in this verse kung paano tayo magiging pagpapala. Philippians chapter 4 verse 8, isa-isayin po natin. Sabi dyan, si Paul din po nagsabi niya, finally brothers, parang sinasabi, eto na mga kapatid, pakinggan niyo ako, lahat kayo makinig sa akin finally. Binibig parang it is really a conclusion. Therefore, hindi ibig sabihin niya, therefore, sa mga gayong bagay, heto na, makinig kayo, sabi niya, brothers and sisters, whatever is true. What is true in Tagalog? Totoo. Ano ba dapat ang totoo? Sabi niya, mga kapatid, ano yung dapat totoo? Dapat doon lang kayo. Amen? Huwag kayo doon sa mga polls, sa mga nagmamarites. Amen? What is true? Totoo ba yan, kapatid? Kung sasabihin mo sa kapatid mo, makasira lang sa kanya, huwag mo na sabihin. Ngayon, kung i-improve niya, sabihin mo. But be gentle. With love. Don't be harsh. Don't be sarcastic. Ano yung sarcastic? Alam niyo po ba yun? Lahat tayo minsan sarcastic tayo. Yes. Di ba? Over-exaggerate natin yung things, pero isa lang naman yung sinasabi natin. Kasi sarcastic, pagiging sarcastic, minsan ginagamit sa pomyan. Diba? You are exaggerating things just to bring home the point. Like Ecclesiastes, sinabi niya, meaningless, everything is meaningless. It doesn't mean everything is meaningless. Pag tinignan mo yung root word yun, everything is vapor and chasing after the wind. Ano ibig sabihin niya? Lahat ng bagay ay may katapusan, ang lahat niya ay parang vapor. It is not simply saying meaningless. Solomon is just saying na lahat ng bagay dito ay wala. Pag ikay naman tayo, hindi mo mag-alala. He's not just saying literally meaningless. Okay? So, minsan, pag binasa mo yan, at mali yung context, baka mamali ka. Okay? So, sabi diyan, whatever is true. Dapat yan totoo lang, kapatid. Whatever is noble. Ano ba yung noble? Marangal. Kapatid, yung sasabihin ba natin, marangal? Dapat marangal. Totoo ba yan? Marangal ba yan? Isipin muna natin. Di ba? I-focus ba natin? Marangal ba yan? Totoo ba yan? Yung sinasabi ni Pablo. Sundan natin. Whatever is right. Una, totoo ba yan? Marangal ba yan? Tama? Tama ba yan? Okay, tinatagalog lang po natin para mas madali po natin maintindihan. Whatever is right. Tama ba yan, kapatid? Whatever is pure. Ano sa pure sa Tagalog? Dalisay. Dalisay ba yan, kapatid? Yung ating gagawin, ating iisipin, yung ating sasabihin. That's honoring God. Walang halong kasinungalingan, walang halong pagtatakip. Di ba? Whatever is lovely. Ano mas Tagalog ng lovely? Kaibig-ibig. Kaibig-ibig ba, kapatid, yung sasabihin mo? Iisipin mo? Gagawin mo? Di ba? Alam nitong verse po na to eh. Yung nakakam ko to, yung isang verse pa lang, pwede ng isang mensahe. Whatever is true, whatever is noble, marangal. Ano ba yung totoo? Ano ba yung marangal? Ano ba yung tama? Ano ba yung dalisay? Sinabi pa dyan, whatever is lovely, kaibig-ibig. Sometimes, kaya sinasabi sa atin, tayo mga Kristiyano, nagiging favorite. I would like to use the word favorite, not sip-sip. Kapag ikaw, kapatid, Kristiyano ka, napakabait mo talaga. At hindi mo sabihin uto-uto. Hindi mo sabi uto-uto. May uto-uto sa mabait. Ikaw talaga ay, ang mabuti kang makisama.
eh talaga magugustuhan ka. Gugustuhin ka talaga. Kahit na ayaw mo, talaga magiging favorite ka. Kaya minsan yung iba, ano lang, kaya naman na niya kasi hindi. Kapatid, baka may ugali siya kaibig-ibig. Naintindihan po ba ninyo? Baka may ugali na talaga siyang kaibig-ibig. Sa mga anak natin, isa iba ugali niya eh. Di ba? May mga tayong anak talagang masasabi natin, pag talaga siya humingi, para bang hindi mo mahindihan. Hinihindihan ko lang kasi baka maibig ko kapatid. Kasi maibig-ibig siya. Alam mo yun? Hindi mo bang, pag may kaibigan ka, kapag nag-correct ko siya sa'yo, parang hindi mo sabihin na hindi eh. Di ba? Kasi ang buti niya eh. Pero yung kaibigan mo, alam mo na hihingi na, alayo pa lang, ayaw mo na eh. Kasi hindi siya kaibig-ibig eh. Di ba? Nakakaintindihan po ba tayo? Hindi ba natin gusto na ibigin tayo? Pag ikaw talaga yung Kristiyano na kaibig-ibig, lumarinig ka, parang talagang welcome na welcome ka. Yung baka bukas na yung pinto, pati bintana, pati gate, bukas na. Nakatali pa rin yung aso. Pag ikaw hindi ka ibig-ibig, nakasarado na lahat, pati aso nakawala pa. Aba mag-isip-isip ka, ayaw mo papasukin. Diba, pag kata-text mo, ay, Mari, wala ka sa kami. Diba? Palagi ka na lang, mag-isip-isip ka, kapatid. Baka naman iniiwasan ka. Kasi hindi ka kaibig-ibig. Sometimes pa may mga visitors tayo na para bang yun doon din na sila maging visitors mo. Bakit kaya? Kasi hindi sila kaibig-ibig. Di ba? Minsan meron ganun eh. Meron naman pag tumawag sa'yo ng tao, kahit na hindi pa ayos yung bahay mo, simunta ka lang. Kahit na hindi ka nakatong, hindi ka talaga mamamalengke. Ako mamamalengke ka kasi yung tao mo yun, very special sa'yo. Kaya sinasabi natin dyan, maging kaibig-ibig tayo. Nabi mo bang hindi ka kayang hindihan? Kapag nag-request ka, kasi nga kaibig-ibig ka. Kasi ikaw yung taong totoo, ipag-salita ka, dalisay. Meron po talagang ganun eh. Di ba? Siguro, naintindihan yung ibig ko sabihin, meron tayong mga kaibigan, may mga mahal sa buhay, na talagang tipo ba na kahit wala ka, pag sila nag-request, ibibigay mo. Meron ng iba, meron ka talaga ayaw. Hindi sinungaling. Kasi hindi mo sila gusto eh. Sinasabi niya kaibig-ibig. Next, sabi niya, whatever is admirable, hanga. Kahanga-hanga. Sabihin, hindi ka lang kaibig-ibig, kahanga-hanga ka. Sabihin, pag gumawa ka, talaga naman superb. Excellent. Diba? Hindi siya average, excellent. Pag nakita mo ka, pag gumawa yung isang bagay, ako, sometimes I compare yung mga staff ko. Pag nagbigay sa akin na baba, sabi mo na, pag nakita mo isang trabaho at isang trabaho, kahit na ayaw mo i-compare, masasabi mo, isa talaga kahanga-hanga ng trabaho. Kahit na hindi mo sabihin, ginawa niya eh. Yung isa naman, So. okay lang. Average na. Pero isa talaga pag nakita mo, kahit na hindi mo sabihin talagang ikaw mapapakit, sabihin mo na ganun pagkakagawa. Di ba? Galing. May masasabi mo talaga eh. So, yung hanga-hanga, ganun tayo ginawa ng Diyos. Yun ang gusto ni Pablo, sinasabi niya finally. Yung sinasabi niya, finally, mga kapatid, dapat ganito yung ugali natin. Yung sinasabihin eh. Ako at ikaw, dapat ganito ugali natin. Finally, I therefore conclude. Di ba? Yun yung sinasabi niya. Isa pa, if anything is excellent, sabihin, mahusay. Excellent, mahusay. Sa Tagalog, mahusay. Sabihin, everything is excellent. Sabihin, alam mo, ito'y mabuti, may dapat ginagawa mo. O isa pa, or praise worthy. Ano yung sabihin? Kapuri-puri. Kapuri-puri, hindi nakakahiya. Kapuri-puri. Pag gumawa tayo, nagsalita tayo, gumawa tayo, kumilos tayo, at mag-isip tayo dapat. Kapuri-puri. Kaya kung naiinis ka sa kapitbahay mo, magagaling ka. Tanongin mo ang Diyos, Panginoon, ito po ba'y kapuri-puri? Yung katabi mo, kanina pa nagingin, gusto mong patukan. Lord, ito ba'y kapuri-puri? Diba? Isipin natin. Diba? At sabi lang, kung lahat doon ng bagay nito, ito doon yung ating isipin. Think about such things. Marami po. Think.
plural. Sabi niya, mga. Tagalog. Diba? Mga. Sabihin, kung meron na tayong iisipin, siya sa isang mga bagay o sa lahat ng bagay na yan. Amen? Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. And last verse, hindi naman kapatid, hindi ka kaibig-ibig. Hindi totoo yan. Sabi ko nga sa inyo, manalaman mo sa isang tao kung talaga siya totoo at tunay at faithful at honest kapag walang tao. He's talking about to his children. If you're a children of God, you have life. And what is that life? Christ and the Holy Spirit. Ngayon, kung di ka naman Kristiyano, I do not expect life from you. I do not expect life from you. Because you're not yet in the light. But if you are in Christ, you have already the light of Christ. And let that light shine before men. Paano? Para mapawaw ka, mapapurihan ka. Iba sinasabi ng verse? Diba? For your own glory. Glorify. Ginagawa mo ba para mapapurihan? For what purpose? And glorify your Father. Basic na basic yung salita ng Panginoon, but if you will dissect it, you will know the meaning and you will absorb the gist. Sabihin po, yung pinaka sinasabi in the heart and the center of the verse. If you are Christian, you are children of God. Let your light shine. Ito ng Panginoon sa buhay mo. Kung hindi pa na ibibigay ng lahat sa Panginoon, at kung may tinatago ka pang kasinungalingan sa puso mo, kapatid, this is the time. Gawin po natin ngayon sa umaga po ito. And meron po ba tayong okay, come on church, let us search our hearts. Pasalisip po tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya po na Hallelujah, Jesus. Ang Diyos po ay kumikilos sa ating kalalitan. Don't take lightly the Word of God. Let us take seriously. Dahil hindi ko nagbibiro ang Diyos. Ang Diyos ay handang baguhin ka, handa kang pagpalain, at handa ayusin ang iyong buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We bless you. Sige, saliskin po natin ang ating mga puso. As we sing this song, Pure Heart. Hallelujah. We bless you. Hallelujah. Cleanse us, Lord. Cleanse us, Lord. Cleanse us, Jesus. Hallelujah. Lord, nasa harapan niyo po, Panginoon, kami. Hayag ang buhay ng bawat isa. At wala kami maitatago sa iyo, O Diyos. Tanggalin mo po, Panginoon, lahat ng kasinungalingan sa aming mga puso. Lumakad kami, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita. No matter what it takes, Lord, kapag kami lumalakad sa katotohanan, hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami, Panginoon, iiwanan. Kaya po, Panginoon, naliwanag ng iyong salita at dumalisay sa aming mga puso at isipan. At sa umaga ito, Panginoon, bigyan mo kami ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng kapayapaan. O Panginoon, purihin ka. Hallelujah. We bless your name, Lord. Come, church. Sabihin natin sa Panginoon. After
your children. Lord, we ask your grace. We ask for your empowerment. We ask for your strength. And Lord, we ask for victory in our lives. Lord, Satan has no authority over our lives because we are yours. We are victorious because of Christ. We are winners because of Christ. Lord, we are not weak, but we are strong because of Christ. We are not poor, but because we are rich because of you, O God. Bagay, everything had passed away. Now, everything become new because of you, O God. Lord, thank you for the newness of life. Thank you, Lord, for the new perspective. Thank you for this life, O God. May we live, Lord, the life that you want to go. Amen. Atin pong ginagawa ito bilang ordinance na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Habang po tayo ay nandito, at gagawin pa rin po natin ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Ito yung ordinance na ibinigay sa atin ng Panginoon na dapat po natin gawin bilang mga anak at bilang mga Kristiyan. Mga simbolo ng dugo at simbolo ng katawan. Ito yung nagpapahayag, ito yung nagpapakita po, Panginoon, na kung paano kami kinubos sa krus ng Kalbaryo. Your precious blood is more than enough to cleanse us, to redeem us. And Lord, thank you for the healing touch that you've given to us, Lord. And thank you, Lord, for the victory that you bestowed for us through Christ Jesus. Inaalala po, Panginoon, namin lahat ng bagay nito. Dahil lagi po namin sinasariwa ang aming kaligtasan na si Kristo ang nagbigay. Salamat po, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na tagapagligtas at Diyos na mapagmahal. Kaya po, Panginoon, dapat po namin sisiya sa atin ang aming puso bago po namin tanggapin ang mga simbolo nito. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa mga ni Jesus. Pwede na po natin. Sapagkat ang sino ang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala
ibinibigay mo naman siya. Noong gawing siya ay pinagkagulo, ang Panginoong Jesus ay lumumpot ng tinapay, nagpasalamat at pinagkaraperso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hindi po natin ang simbolo ng katawan. Matapos maghapunan, dumukot din siya ng isang kopa at sinabi, ang kopa ay ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tagawin po natin ang simbolo. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Come on, church. Ipagpasalamat po natin sa Panginoon na tayo po'y iniligtas. Tayo po'y pinayaran. Tayo po'y nilinis. At tayo po'y inangkin niya bilang kanyang anak. Salamat sa dugo. Salamat sa katawan ni Kristo. Nagbigay po sa amin ng kaligtasan. Nagbigay sa amin ng kagalingan. Nagpapasalamat po natin. Inaalala po namin hanggang sa iyong pagbabalik. Puri ikaw, Diyos. Pasalamatan po natin kapatid. Panginoon, let us declare, I am blessed in the name of Jesus. I am healed in the name of Jesus. I am victorious in the name of Jesus. I am blessed in the name of Jesus. I am redeemed in the name of Jesus. I am justified in the name of Jesus. I am sanctified in the name of Jesus. And I am saved in the name of Jesus. Purihin po natin ang Panginoon. Somebody shout, Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Amen. God bless you all. God bless you. God bless you. Good morning po mga kapatid. At ako po tayo sa ating announcement. Mamayang after service po lahat ng mga kabataan ay mayroon po kayo gawain. At ang mag-host po ng inyong gawain ay ang mga Paskuhan. Tama? Pati po? Bali 9 o'clock po ano? Opo. 9 o'clock po ang start nung pag-aaral. 4 to 12 years old. Pag ang anak niyo po ay 4 years old hanggang 12, dali niyo po ito sa church upang makatin po ng mga ganitong gawain. Noong ito po sa July 17 hanggang 22. Teacher, yung head teachers po, ito po, ibasahin ko lang po would you like to partner with us in this ministry? Ito po yung sa DBBS. Number 1 po is pray for the staff and the kids. Number 2 po ay volunteer. Sino po yung mag-nais mag-volunteer as o yung gusto po tumulong para po sa pagpapakain po ng ating mga kabataan, ng ating mga bata. Ito po yung mga magpo-provide ng kanilang mga snacks. Welcome po na mag-volunteer po kayo dito. Recycle ng mga materials, gagamitin po nila sa kanilang mga craft. Tulad po ng pet bottles, yung maliliit po ng mga bottles, kahit
donate nyo na lang po sa DBBS. Saka po, toilet paper rolls. Walang laman. Walang laman. Empty, empty. Yun po, kami na itatago po kayo, hindi pa natapon. At you can also donate po cash to be used para po sa pambili po nila ng mga other materials, saka yung mga prices po, saka yung mga ibang pangangailangan po ng mga bata. Kasi nag-range po ng mga 60, Mga 60 na ba? 70 na bata po yun, kanilang tuturuan. Kaya Sinabihan mo. anything po na ibibigay po natin, may tutulong natin is talaga mag-donate. Hingin na lang po kayo kay Sister Arlene Gonzales na ganito po. Ngayon, yung mga binigyan mo, Mamaya. ngayon na po ibibigay. Special offering. Pwede ba next Sunday kami? Pwede naman po. Basta yung may special offering po kasi ngayon. May sasayaw muna yung mga. Okay. Hingin na lang po kayo sa atin yung answers. Sige po, bago po natin mapanood yung ating mga teachers. Tinatawagan ko lang po yung ating celebrant ngayong week na to. Si Jan Pangero po ay magdadaos ng kanyang karawan sa 26, pero wala po siya nasa Manila. Kasama po natin siya sa prayer. Ganon din po sa 27. Yun po, marami po Mr. ay magdadaos ng kanya 60. 65 daw. So, ayun na po. Okay, pag-pray po natin. Sige po, sa lahat po tayo, please lang mag-send tayo ng prayer para po sa ating baptism. Ang Diyos, sa oras po ito, marami po kami sa inyo. We know and we believe, dear God, that it is a good thing to give thanks unto you and even to ask your blessing upon Brother Ali na siya po ay mag-celebrate ang kanyang birthday ngayong 27. We ay magamit ko rin yun sa paglilingkod, sa gawain na pinagkatiwala sa kanya. Lord, we pray na mas marami taon ang igawad sa kanya na makita niya ang inyong kabutihan at siya po ay hindi mag-iinayang kung ano po yung pwede niyang gawin para sa paglilingkod, gagawin po niya para sa inyong kabutihan. Salamat po, patuloy po na ingatan ang kanyang kaisipan. Na sa kanya po pagbabalik sa kanyang trabaho sa ibang bansa ay andun po yung protection. Napakahalaga po yung presence ninyo, yung protection ninyo, at maging sa provision nyo Panginoon ay kanya pong makatir. Dahil siya ay anak ninyo, karapatan lamang po niya na i-enjoy ang pagpapala sa buhay niya. Salamat po, pumasok po kami sa mga Yan, praise God! Sino po excited na para sa ating BBBS 2023? Kami po ay sobrang excited. Kami mga teachers, kasi na-miss po namin ito since 2019, wala po tayong BBBS. Ito ang nagme-memory verse. Taas po ang kamay. Ay, wala na. Sige, ganito po. Ito po kasi yung aming team verse. Ano po yung ating team verse?
by giving Panginoon ng financial support para po sa ating gawain. So, let me pray for you po. Hawakan niyo na po yung inyong mga special offering. Father in heaven, we just want to glorify for everyone, Panginoon, whose hearts you touch to give this morning. Father, I pray that you bless them, Lord, that you keep them safe, Lord, and that they may also pray for us, Panginoon, as we do this task, Lord. Lord, we just want to glorify you, Lord, and bring you back all the praises and the glory. Natin tatanggalin. Hanggang ano. Hanggang mapuno. Hindi ko kwento kasi inyo. Pag di kayo nakikilalapit kayo. Alam mo yung lagi. Bumili kami minsan ng barbecue ni Gianni, kung may kasama ka na. So, nung bumili kami ng barbecue doon sa BDO, yung malapit sa BDO, malapit sa amin, sa San Antonio, Luisa. Yung nagpapay ng barbecue, wala siyang ginawa kundi magreklamo. Ako tahimik lang natin ako sa kanya. Sabi niya, kung nag-aral sana ako mabuti, di sana ako nag-barbecue ngayon. Sana nag-office ako ngayon, sabi niya gano'n. Eh si Gianna kasama ko, nakatingin lang din sa kanya. Hanggang matapos niyang lutuin yung barbecue, hindi natapos yung reklamo niya. Sabi niya, nag-aaral lang talaga ako, nagmumura pa. Wala eh. Sabi niya, sana nag-office ako ngayon, di ako nag-barbecue. Ang init ko. Tapos pagdating pa ng bahay namin, ako pa magsasahin, ako pa magluluto, pang hindi lang kwento. So alam niyo, pagdating namin sa bahay ni Gianna, sabi ko, anak, narinig mo yung line ng babae. Whenever God gives you the chance to study, give it your best shot. Para hindi mo maranasan yung reklamo ng babaeng yun. Na I believe she was given the chance to study, but hindi natin lang, hindi natin condemn or judge. At nagsisisi siya tuloy ngayon na hindi daw siya nag-aral ng mabuti. Kaya yun, reklamo siya ng reklamo. Sabi ko sa Ecclesiastes 19, nakikinig ba kayo? Mga bata, sa ulo niyo ba yung Ecclesiastes? Sa favorite kong verse sa Bible. Ecclesiastes 9:10, whatever your hands find to do, sa ulo ko, do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working nor planning. Kung ano yung binigay sa'yo ng Lord, ikaw ngayon ay nanay, bigay mo yung best mo, ikaw ay nag-aaral, give it your best shot. Ikaw ngayon ay pastor, give it your best shot. Pag kinuha ka na ni Lord, hindi ka na palpit, maggaganto-ganto. Pag kinuha ka ni Lord, wala ka na pag-aaralan. At ito pa po, bago natin tawagin yung mga nag-graduate. Sabi sa Deuteronomy 28:13, the Lord will make you the head, not the tail. Hindi ikaw yung buntot. Hindi ikaw si, kanyari, sinabi si Ate Mila, kasi nakikita ko, hindi ikaw si Nel ng bagsakin. Hindi ikaw si Rowenang, ano ba? Rowenang, sasabihin ng klase mo, Christian ka pala, pero parang lagi kang bagsak, paulit-ulit na ilang taon. Di ba
nabanggit kanina, ikaw dapat yung nag-shine. They will look up to you and they will say, you're a good example in the class. Yun ang tinuturo namin sa mga anak namin. Kapag sumunod ka daw sa Panginoon, if you pay attention, kaya makinig kayo, to the commands of the Lord your God that I give you this day, and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Ibig sabihin, promotion, elevation, come from the Lord. Kaya mga anak, pag pinagpala kayo ng Lord, hindi yan galing sa teacher nyo or sa school. Panginoon yung nagtaas sa inyo to elevate. Okay? But never forget the Lord. At para po sa mga nag-graduate natin and to pray for them, yan, isa natin. These students will be graduating by the grace and favor of God. Nag-graduate na yung isa namin panganay. Isa lang, syempre. Ito ba ang mga nag-graduate? At alam ko, the Lord has made you head, not the tail, in your class. Amen? Gianna Aleni Magatas, grade 6. Isaiah Edsel Magatas, grade 10. Gian Marco Hernandez. Leonard Dave Malate, grade 6. Valis Gianna Bassett, grade 12. Darlene Chia Magasin, grade 10. Mark Ivan Palaluhan, grade 10. Mitchell Marie Galve, grade 12 Alasara. Magatas, MSN. Aurelia Jamate, MSN. And Jayden Inigo Angeles. Abriel, ano bang grade sa Nursery. Nursery, Briel, mag-aral. Ito lang sa labi mo. Ano po tayo mag-pray? Yung MSM natin, baka sabihin nyo, bakit sila Brother Rene at si Sister Open? Saan sila graduate? Graduate po sila sa school, Miracle School of Ministry, Bible College School. Sila po ay graduate na sa Baguio gaganapin. Kaya, po, yung dalawa natin. And congratulations po sa lahat ng mga graduate itong July. Ito, babasahan kayo po ako sasabihin sa inyo. Ang edukasyon ay isang pamana, natatanging pamana ng mga magulang sa kanilang mga anak. Natatanging pamana. Kaya kung hindi nag-aral ng bata, wala kayong pamana na tinanggap mo na sa magulang. Kaya ang pagtatapos sa pag-aaral, sa elementaryo ba yan, sa high school ba yan, sa college ba yan, ay pinagdiriwang upang ipahayag ang kanilang lubos na kagalakan at pagpapasalamat sa Diyos dahil kung hindi po dahil sa Diyos, baka hindi naman kayo natapos. Ito rin ay isang magandang pagkakataon yung mga gagawin natin ngayon at pagkarangal sa inyo ay isang magandang pagkakataon upang magbalik tanaw sila sa kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay at patuloy na humingi sila ng tulong sa Diyos para
ninyo ay mataas yung antas, no? Mataas yung antas sa inyong kinaharap sa mga nandito. Kahit mga Bible School graduate, tatasin yung responsibility na kanilang kinaharap. So, ngayon po, tayo po ay mananalangin, humiling tayo sa Lord ng kanya pong patnubay. Tatandaan ko ninyo hindi nyo kayang tapusin ang pag-aaral nyo kung hindi tutulungan ng Lord ang inyong mga magulang. Kaya kailangan din ang mga magulang pag-pray na naway sa inyong pong pag-proceed sa inyong pag-aaral mga bata ay yung hinahangad ko ninyo na makatapos kayo ng pag-aaral, loobin ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Kaya salamat po sa Panginoon. Maging kayo mga bata ngayon nagsisitapos, ano ba na kayo, hindi pa man matapos ng college lahat, pero tuloy-tuloy ang pag-asa na ang Lord ang tutulong para kayo ay makatapos. Sige po, tayo yung manalangin, i-extend po natin ang aming mga kamay para sa kanila. Magpasalamat po tayo muna sa Panginoon. O Diyos, makapangyarihan sa lahat, nagagalak po kami na pagmasdan. Ang mga kabataan, ang ilan ay meron isang tatay na dito na kasama na graduated po sa paaralan ng Biblia. Salamat po Panginoon sa buhay po ng aming mga kapatid na ito. Hindi ko man isa-isahin ang kanilang pangalan, pero kitang-kita niyo sila, hayag sa inyong harapan. At ang mga anak na ito, Panginoon, gawin po ninyo sila mabubuting mga anak. At sila po, Panginoon, ay magiging magandang modelo. At makapag-iwan din sila ng magandang ehemplo sa kanila po mga kapwa, mga kabataan, mga bata. Lord, dalangin po namin para sa kanila ay patuloy po na biyayaan sila na yung mga hamon na kinaharap ay kanila pong mapagyaman ang kanila pong paghakbang na matapos ang kanilang pag-aaral by faith of God. Tutulungan niyo ang mga magulang para sa ganon ay ma-provide ang lahat ng pag-tuition, lahat ng mga pangailangan ng mga bata. Lord, hindi man nila alam saan manggagaling ang tuloy nila, pero alam nila sa inyo nagmumulang. Lord, salamat po. Umaasa po kami na ingatan ang mga kapatid namin na dito ngayon sa dakong harapan upang sa ganon, maabot nila yung kanilang pangarap at mapapulihan ang inyong kanilang pangarap. Salamat po. I-cover po ninyo ang banal na dugo sa kanila at sila po Panginoon ay magtuloy-tuloy anuman ministeryo na kanila pong kinaharap. Ito po ay gampanan na mayroon katapatan at pagmamahal. Sa tanging pangalan ng Ama at ng Anak at sa Jesus. Maraming salamat. Amen. Congratulations po. Mamahal siya na kayo itong July. Kaya ay July pa talaga. So, congratulations. Ang Lord ang inyong laging pupurihin. For the success. God bless. God bless you. Nagkatuloy kayo. So, napakasarap po na pagmasdan. Kung tayo po ay nagagalak mga magulang to see our children na aakyat sa entablado na sila ay nakatapos, even in our Christian life, maging sa ating Christian buhay, magkakaroon din po tayo ng tinatawag na graduation. Pag tayo ay nandun na sa piling ng Panginoon, eto na po yung masasabing maririnig na natin, well done and faithful servant. Kaya purihin pa yun, alam ko, ganap na ganap ang mga magulang sa pagtatapos ng mga anak. Dahil sa college graduate na, wow, praise God, tapos na yung aking sakripisyo pagbabanat ng ito para sa ating anak. Kaya ngayon po, talagang alam ko ang tinig, alam ko ang nararamdaman ng magulang na makapagtapos ng kanilang anak. Tayo po, kapag ang Lord ay nakita niya na hanggang sa kahuli-hulian ng ating hininga ay nagtapat tayo naglingkod kay God, sasabihin ko po kayo sa inyo, ang Diyos ang mapapapulihan. Matutuwa sa atin. Amen? Okay, lahat po tayo ay sarap na po tayo at tayo po ay magbukas sa panalangin. Umaasa po ako na yung mensahe na ating
natin sa ating mga puso at isipan. Muli kami po ay nagpapasalamat. Napakabuti ninyong Diyos. Wala ko rin masasabi. Lord, salamat sa pagliligtas sa amin. At ngayon po ay binago ang aming mga pag-ugali, binago ang aming nature. Salamat po, kayo lang po ang may kagagawa dito. Sa amin pong pakikipag-cooperate, nakita po namin na kapag ang Espiritu ay tumikilos sa amin at sumusunod kami, napapabuti ang aming paglakad bilang isang Kristiyano. Dalangin ko po, Ama, na yung mga salita na amin nagpapakinggan, tumibo sa aming puso at isipan, at makita, Panginoon, na lumalakad kami sa liwanag. Maliwanag nawa ang aming mga ilaw, upang sa ganon ay makita ang aming mga gawa, na talaga ang ginagawa po namin ay makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Lord, pagpalain ang lahat na ginamit niyo, O Diyos, sa umaga po ito, at ngayon po ay lalabas kami sa gusali ito, pero hayaan niyo ibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, sa lahat na ginamit po ninyo tumayo sa likuran ng pulpito, sa lahat po sa kanilang mga buhay. Salamat po at Lord, itinataas po din kayo. Lord, ingatan ng bawat isa, kami po, O Diyos, ay babalik muli sa susunod na linggo, upang sa kanan kami po ay sasamba na sama-sama bilang isang pamilya. Sa tanging pangalan mo, ang lamang Ama, sa pangalan ni Jesus, at sa pagpipisan ng Espiritu, kami po ay safe and sound, hallelujah, mabuhay sa ibabaw ng mundo nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Next po, mga tatay po ay huwag kayo aalis ka yan. Meron lang yan, galing yan. Tatay. Amen. Muli natin papurihan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos tayo po ay sa ating binago ng Panginoon. Ating kalikasan mula sa kasalanan. Kaya tayo sabi nga,